Nagbukas ang pelikula sa isang liblib na isla sa hilagang kanlurang baybayin ng Scotland, sa isang isla sa Hebrides. Isang lalaking nagngangalang Mason ang piniling mamuhay ng mag-isa sa loob ng isang abandonadong lighthouse, at tanging ang kanyang tapat na aso lamang ang kasama niya sa kanyang mga araw. Walang nakakaalam kung bakit pinili ni Mason ang ganitong buhay. Paulit-ulit, tahimik, at nakakabagot ang kanyang routine. Ang tanging pumuputol sa paulit-ulit na gawaing iyon ay ang isang batang babae na nagngangalang Jessie. Regular siyang dumarating kasama ang kanyang tiyuhin at naghahatid ng mga supply para kay Mason. Kahit paulit-ulit silang nagkikita, hindi sila kailanman nagpalitan ng kahit isang salita. Isang araw, dala ng kuryusidad, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Jessie na kausapin ito. Hinarap niya si Mason at hiniling dito na magpasalamat man lang sa pagkaing lagi niyang dinadala. Ngunit bago pa man ito tuluyang maganap, isang malakas na bagyo ang biglang sumiklab sa dagat. Nilamon ng mga alon ng bangka ng kanyang tiyuhin, dahilan para mahirapan siyang kontrolin ang bangka. Sa isang sandali ng pagkataranta, tumalon si Jessie sa isang maliit na bangka upang tulungan siya. Lumakas ang alon kaya't siya ay tumilapon sa tubig. Nang makita ito, walang pag-aalinlangang tumugon si Mason. Nagmamadali siyang pumunta sa bangka at sumisid sa gitna ng bagyo upang iligtas ito. Nagawang makaligtas ni Jessie, ngunit iba ang naging kapalaran ng kanyang tiyuhin at bakas sa mukha ang panghihinayang ni Mason. Sinabi ni Mason sa kanya na hindi niya ito nailigtas, isang katotohanang ikinalungkot ni Jessie. Kinabukasan, ginamot ni Mason ang pinsala sa bukong-bukong ni Jessie. Habang ginagawa niya ito, hindi siya mapakali. Nagtataka siya kung bakit hindi ito nakipag-ugnayan sa pulisya, lalo na't kahit papaano ay alam nitong wala na ang mga magulang nito, kahit hindi sila nag-uusap. Sapat na ito para maghinala siya na maaaring mapanganib si Mason. Paglabas ni Mason, palihim na kumuha si Jessie ng kutsilyo bilang sandata. Sa isang punto, tinanong ni Jessie ang pangalan niya, o kahit man lang ang pangalan ng aso niya, ngunit nanatiling tahimik si Mason. Kaya binigyan ni Jessie ng pangalan ng aso, Jack, at sa bawat araw na lumilipas ay lalong lumalapit ang babae sa kanya. Di nagtagal, napansin ni Mason na naimpeksyon ang sugat ni Jessie. Sumakay siya sa kanyang bangka patungong mainland upang maghanap ng gamot, umaasang magagamot ito ng maayos. Sa ibang lugar, ang gobyerno ng Britanya ay nasa gitna ng kaguluhan. Nagsasagawa ng pagdinig ang Kongreso laban sa pinuno ng MI6, isang lalaking nagngangalang Manafort. Sa pahintulot ng punong ministro, palihim na gumagamit ang MI6 ng mga advanced na spyware na may kakayahang mag-hack sa mga device ng mga mamamayan. Sa kabila ng malinaw na paglabag sa privacy, iginiit ni Manafort na ang software ay mahalaga para sa pambansang seguridad. Pagkatapos ng pagdinig, tinawag ng punong ministro si Manafort para sa isang pribadong pagpupulong. Upang pakalmahin ang Kongreso at protektahan ang nalalapit na halalan, nagpa siya ang punong ministro na dapat may humawak ng kaso. Hiniling niya kay Manafort na magretiro ng maaga upang maging panakip-butas sa iskandalo. Habang ang pangalawang direktor ng MI6 na si Roberta ay pansamantalang itatalaga upang pumalit sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, natukoy ng surveillance software ni Roberta ang lokasyon ng most wanted na internasyonal na terorista sa listahan ng MI6. Laking gulat niya nang lumitaw ang pangalang Mason. Walang pag-aalinlangan, nagutos siya ng isang operasyon upang hulihin ito. Nang gabing iyon, naramdaman ni Mason na may mali. Nang mapagtanto niyang hindi siya nag-iisa, sinabihan niya si Jessie na magtago habang inihahanda ang sarili sa labas. Hindi ito ang unang pagkakataon na naharap siya sa ganitong banta. Sa paglipas ng mga taon, maingat na naglalagay si Mason ng mga patibong sa paligid ng isla bilang paghahanda sa mga darating na pagsubok sa kanya. Nang sa wakas ay dumating ang pangkat ng MI6, isa-isang gumana ang mga patibong na iyon na nagtulak sa maraming ahente na umatras. Ngunit hindi sapat ang depensa ni Mason upang pigilan ang lahat. Natuklasan ng isa sa mga ahente si Jessie at sinubukang ilayo ito. Nilabanan ni Mason ang mga natitirang umaatake, isa-isang pinatay ang mga ito, at nagawang iligtas si Jessie sa isang brutal na paghaharap. Dahil alam niyang wala nang natitirang oras, nagpa siya si Mason na makipag-ugnayan sa isang dating kasamahan upang tulungan silang tumakas. Pagkatapos ay nagmadali siyang bumalik sa kanyang pinagtataguan upang hanapin si Jack. Nakalulungkot, hindi nakaligtas ang kanyang tapat na alaga sa pagsalakay. Natigilan si Roberta sa balita tungkol sa nawasak na unit ng MI6.
Nagsimula siyang magduda kung sino talaga si Mason. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ipinadala niya ang isa sa kanyang pinakamapanganib na asset, si James Workman, upang tugisin ito. Nagkataon na si Workman ay nag-ooperate sa hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Mason. Sa pagtakas ni Mason ay napadpad siya sa isang pantalan. Sinabihan niya si Jessie na manatiling alerto habang naghahanap siya ng sasakyan para patuloy na makatakas. Nang pasukin ni Mason ang isang kalapit na bahay, nahuli siya sa akto ng may-ari ng bahay. Bago pa lumala ang sitwasyon, humarap si Jessie at itinutok ang kanyang baril sa lalaki na nagbigay kay Mason ng pagkakataong makatakas. Pagbalik sa punong himpilan ng MI6, natuklasan ng analyst ni Roberta na si Ross ang isang bagay na nakakagambala. Hindi talaga terorista si Mason. Isa siyang dating ahente ng MI6 na opisyal na idineklarang namatay sa misyon 10 taon na ang nakalilipas. Ang mas kahinahinala pa, ang bawat tala ng kanyang mga nakaraang operasyon ay tuluyang nabura sa sistema. Dahil sa pagtuklas na ito, iniutos ni Roberta na dapat hulihin ng buhay si Mason. Ngunit sa kanyang likuran, gumawa ng sarili niyang hakbang si Manafort. Palihim niyang kinontak si Workman na nagpapahiwatig na siya lamang ang sinusunod ng ahente. Inutusan ni Manafort si Workman na huwag pansinin ang mga utos ni Roberta at patayin sina Mason at Jessie sa lalong madaling panahon. Habang naghahanda si Mason na tumakas muli, napansin niya ang mga lokal na pulis na papalapit na tinawagan ng pamilya ng may-ari ng bahay. Pinili ni Roberta na magpigil, ayaw ibunyag ang pagkakasangkot ng MI6. Pagkatapos, nang walang babala, ang may-ari ng bahay ay binaril mula sa malayo habang si Workman ay nasa posisyon na. Dahil sa gulat sa paglala ng sitwasyon, inutusan ni Roberta si Ross na tawagan si Workman at pigilan ito sa pagpatay kay Mason. Ngunit hindi pinansin ni Workman ang utos dahil nakatuon siya sa paghabol kay Mason na tumatakas sakay ng isang ninakaw na sasakyan ng pulis. Natapos ang habulan ng bumangga at tumilapon ang sasakyan ni Workman. Kahit ganoon ay tumanggi siyang sumuko. Hinalughog niya ang isa pang dumaang sasakyan at walang awang pinatay ang mga pulis na dumating sa pinangyarihan. Samantala, ninakaw ni Mason ang isa pang sasakyan at ipinagpatuloy ang kanyang desperadong pagtakas. Determinadong makakuha ng mga kasagutan, tinawagan ni Roberta si Manafort at tinanong kung sino talaga ang lalaking kanilang hinahabol. Dito na nagsimulang lumitaw ang nakaraan ni Mason. Sa mga unang taon ng kanyang karera, lumikha si Manafort ng isang lihim na grupo ng mga piling ahente na partikular na sinanay upang pumatay. Sa kanila, si Mason ang namumukod-tangi bilang pinakamahusay. Ang mga ahente na ito ay inatasang lipulin ang mga dayuhang espiya na nagbabanta sa pambansang seguridad. Sa isang punto, tumanggi si Mason na sumunod sa mga utos. Ayon kay Manafort, nagtaksil si Mason sa kanyang pamumuno at tumalikod sa sistema. Iginiit niya na ang mga taong tulad ni Mason ay hindi maaaring harapin ng harapan. Hindi lubos na kumbinsido si Roberta sa paliwanag na ito. Inutusan niya si Ross na pasukin ang mga backup server ng MI6 para matuklasan ang katotohanan. Binago ng kanilang natuklasan ang lahat. Sinuwi ni Mason si Manafort, ngunit hindi dahil sa pagtataksil. Noong panahong iyon, inutusan ni Manafort si Mason na patayin ng isang Iranian nuclear scientist, isang lalaking dating tumulong kay Manafort sa pagbuo ng mga proyekto sa nuclear energy. Nang maging isang banta ang scientist, nagpa siya si Manafort na iligpit siya, ngunit tumanggi si Mason. Pinili niya ang kanyang konsensya kaysa sa kanyang mga utos. Ang kwento ay lumipat sa pagdating ni Mason at pakikipagkita sa kanyang dating kaibigan na nagngangalang Arthur, isang taong maaaring makatulong sa kanya na makatakas. Lingid sa kaalaman ni Mason, mabilis na nasubaybayan ni Manafort ang kanyang pagdating. Sadya niyang inalis ang digital footprint ni Mason sa lugar, tiniyak na makikita ni Roberta ang lokasyon, pagkatapos ay palihim niya itong ipinadala kay Workman, at agad na kumilos si Workman. Nagulat si Arthur sa kung gaano kakaiba si Mason pagkatapos ng maraming taon. Hindi niya maintindihan kung bakit tumatakas si Mason kasama ang isang batang babae at kung bakit determinado siyang protektahan ito. Si Arthur ay isang dating ahente ng MI6 na tumulong sa peking pagkamatay ni Mason ilang taon na ang nakalilipas. Dito napagtanto ni Arthur na alam na ni Manafort na buhay si Mason. Ang mas malala pa, sadyang binago ni Manafort ang pagkakakilanlan ni Mason bilang isang terorista para baligtarin siya ng buong mundo. Dahil sa katotohanan ito, inamin ni Arthur na hindi na niya matutulungan si Mason. Tumanggi rin siyang alagaan si Jessie dahil alam niyang isa na rin itong target. Dahil wala nang ibang pagpipilian,
hiniling ni Mason kay Arthur na ihatid siya sa isang taong nagngangalang Kamal, ngunit habang inihahanda ni Arthur ang sasakyan, nakaramdam si Mason ng panganib. Naroon na ang ahente na humahabol sa kanya. Sumiklab ang putok ng baril at pumasok si James Workman na nagdulot ng isang brutal na laban sa pagitan nila ni Mason. Muntik nang mawalan ng buhay si Mason, ngunit kumilos si Jesse. Lumitaw siya sa kritikal na sandali, itinutok ang kanyang baril kay Workman na nagbigay kay Mason ng pagkakataon upang makatakas. Tumakas sina Mason at Jesse sakay ng kotse, naiwan si Workman na galit na galit. Samantala, nang mapagtanto ni Manafort na hindi sapat ang isang ahente para pigilan si Mason, nagutos siya na mag-deploy ng mas maraming puwersa. Nang maghihiwalay na sina Mason at Arthur, nagbigay si Arthur ng kaunting tulong na kaya niyang ibigay para suportahan ang pagtakas ni Mason. Habang nasa daan, nangako si Mason kay Jesse na bibigyan niya ito ng bagong buhay. Iginiit ni Jesse na gusto lang niyang manatili kasama nito, na ikinalungkot ni Mason nang marinig ito. Hindi niya ito gustong mamuhay sa patuloy na pagtakbo at pagtatago, ang parehong buhay na gumugulo sa kanya sa loob ng maraming taon. Nang gabing iyon, dumating si Mason sa isang nightclub. Agad na napansin ni Manafort ang presensya nito at muling sinubukang burahin si Mason sa sistema. Sa pagkakataong ito, nahuli ni Ross ang nanghihimasok at napigilan si Manafort bago pa niya ito mabura. Sa loob ng club, sa wakas ay nakilala ni Mason si Kamal. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, humingi si Mason sa kanya ng bagong pagkakakilanlan at ligtas na paglalakbay patungong ibang bansa na tinawag niyang kabayaran sa isang bagay na matagal nang nangyari. Nabunyag na si Kamal ay isang dating ahente ng MI6 na dating katrabaho ni Mason. 10 taon na ang nakalilipas, sila ay ipinadala sa isang misyon sa daungan ng Odessa upang kunin ang isang hard drive. Ginulo ng mga lokal na grupo ng kriminal ang operasyon, ngunit ang tunay na pagtataksil ay nagmula kay Manafort na sadyang nagbunyag ng kanilang lokasyon. Nililinis niya ang sarili niyang kalat sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa kanyang mga ahente. Sa operasyong iyon, malubhang nasugatan si Kamal at inutusan si Mason na iwan siya. Sa huli, sinunod ni Mason ang kanyang konsensya at piniling iligtas siya. Mula sa sandaling iyon, itinago ni Mason ang hard drive bilang leverage upang matiyak ang kaligtasan ni Kamal. Ang proteksyong iyon ang nagbigay daan kay Kamal na bumuo ng isang underground empire gamit ang nightclub bilang pagkukunwari. Kahit ngayon, nananatiling konektado si Kamal sa MI6, tahimik na tumutulong sa iba na pinagtaksilan, tulad niya at ni Mason. Sa sandaling iyon, dumating ang mga puwersang ipinadala ni Manafort sa nightclub. Habang nilalabanan sila ni Mason habang hinihila si Jesse, isang tahimik na labanan ang naganap sa gitna ng karamihan. Hindi napansin ng lahat ang kakaibang nagaganap habang tumutugtog ang musika at patuloy na sumasayaw ang mga tao. Sa wakas ay sumiklab ang kaguluhan nang mahuli si Jesse sa harap mismo ni Mason. Ang pangyayaring ito ay nagpagalit sa kanya. Pinabagsak niya ang natitirang mga ahente ng MI6 nang may brutal na puwersa na sinusubukang maabot muli si Jesse na dinadala ng mga tauhan ng MI6. Di nagtagal pagkatapos, ipinadala ni Roberta ang sarili niyang koponan sa club, dala ang malinaw na utos na dalhin ng buhay si Mason. Ang utos na iyon ay nagbigay kay Mason ng mas maraming espasyo upang lumaban. Lumala ang labanan kasabay ng pagdating ni Workman. Okay. Sumakay si Mason sa motorsiklo at tumakas kasama si Jesse. Dinala niya ito sa pantalan at hinintay na sunduin siya ni Kamal. Labis ang kalungkutan ni Jesse nang mapagtanto nitong ang planong pagtakas ay para lamang sa kanya. Ang tanging layunin ni Mason ay siguraduhing makakalabas ito ng buhay. Para sa kanya, si Jesse ang nagligtas sa kanyang buhay, na naglabas sa kanya mula sa walang kabuluhan at walang buhay na gawain niya sa lighthouse. Walang pag-aalinlangan, itinulak ni Mason si Jesse papunta sa isang bangka. Umiyak siya, ayaw niyang humiwalay sa kanya. Nang makaalis si Jesse, sa wakas ay malaya nang humarap si Mason kay Workman nang walang pag-aalinlangan. Naglaban ang dalawang lalaki sa isang mabangis na labanan. Minaliit ni Workman ang lalaking nakatayo sa harap niya. Lumaban si Mason ng may matinding kalupitan at gamit ang isang mabigat na bakal na kadena, tinapos niya ang buhay ni Workman nang walang kahirap-hirap.
Kinabukasan, natigilan si Manafort nang matuklasan niyang patay na ang lahat ng kanyang mga tauhan. Bago pa niya lubos na maintindihan ang nangyari, napagtanto niya na nasa loob na ng kanyang opisina si Mason, nakatayo roon upang harapin ito ng harapan. Sa huling pagtatangkang iligtas ang kanyang sarili, sinubukan ni Manafort na hikayatin si Mason na bumalik sa kanyang panig. Nag-alok siyang ibabalik ang pangalan ni Mason at nangako ring bibigyan ito ng bagong buhay. Tumanggi si Mason. Hindi na niya kailangan ng proteksyon ni Manafort. Hawak na ngayon ni Kamal ang isang kopya ng datos ng misyon sa Odessa, patunay ng pagkakasangkot ni Manafort sa operasyon. Nang matiyak ang katotohanan, tinapos ni Mason ang lahat sa pamamagitan ng pagpatay kay Manafort. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakita sa atin si Jesse sa isang restaurant sa Espanya na namumuhay ng malayo sa kaguluhang kanyang tinakasan. Hindi malinaw kung sino ang kasama niya ngayon, ngunit sa ibang lugar, pinapanood siya ni Roberta mula sa MI6, dala lamang ng kuryosidad. Sa isang sandali, napangiti si Roberta nang mapansin niyang bahagyang nagbago ang posisyon ng security camera ng restaurant. Para sa kanya, isa itong malinaw na senyales na buhay pa si Mason. Ilang sandali pa, may iniabot ang isang waiter kay Jesse na nagpapaliwanag na may isang lalaki sa labas na humiling na ibigay ito sa kanya. Nagliwanag si Jesse dahil sa wakas ay natiyak niyang nakaligtas si Mason. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.